welcome back po tayo sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Bumabati ng mapagpalang araw mga kabisnes, mga kapapi, mga kalingap. Well, magbabalik tayo sa ating reaction video. No? Mga kabisnes, mga kapapi. Magbigay lang tayo ng konting reaction o opinion natin dito nga sa pag-uusap ni Ate Ninette at ni kabisnes, no, at ni Intoy. Ang ating topic ay kukunin natin doon yung ang sinabi ni Kuya Bong, gusto niyang umuwi pero kasama niya si Jinky. Ibig sabihin uuwi siya doon kay kabisnes, kasama niya si Jinky, umuwi pa sa bahay nila kabisnes kasi ayon nga daw sa kanya ay gusto niya doon na rin magtatrabaho si Jinky para araw-araw niya nakikita. So, yun ang ating bibigyan na reaksyon. Bago natin umpisahan yan, ako'y nagbabaka sakali. Kung hindi pa kayo nakasubscribe dyan sa aking munting bahay, baka pwede po pakipindot ng subscribe button dyan at ng notification bell para updated na rin tayo sa lahat ng aking manira-reaksyonan dito sa kabisnes at sa kalingap. No? At mega love shoutout po, mega loud shoutout po, no? Sa ama ng Kalingap, Kuya Balsanos Matubang, Kalingap Rab at Edna Vlog, at kay Jack Tapia Matubang. At supportahan po natin sila. At ang Kabisnes Official, Papa Dins TV, at ang Kabisnes Family, at ang Mrs. Kabisnes Official, no? So, on the go tayo mga kabisnes, mga kalingap, no? Itong sinasabi ni Kuya Bong na ayon dito kay Ate Ninette ay gusto daw talaga niya madala si Jinky pag umuwi siya doon kay kabisnes. Kumbaga dalawa na sila. Pero ayon dito kay Ate Ninette, ayaw ni Kuya Bong mag-usap sila ni Jinky ng maayos na nakakamera. Kung ibig sabihin, ayaw niyang naka-vlog. Siguro gusto ni Kuya Bong na private, may privacy sila. Private, tuloy. Sorry po. Yung privacy nilang dalawa na mag-usap sila ni Jinky ay gusto niya privado, no? Private, no? Kumbaga, ayon pa dito ay XI confidential, no? Diba? Ikaw lang marunong mag-confidential. Marunong na rin si Kuya Bong ngayon mag-confidential daw. Kumbaga, privado ang kanilang pag-uusap ni Jinky, hindi nasa, kumbaga hindi iba-vlog. Ayaw ni Kuya Bong iba-vlog, no? Bakit kaya, no? So, well, sa bagay naman, no? Para makapag-usap din naman sila talaga ng maayos ni Jinky kung ano yung mga plano nitong si Kuya Bong ay minabuti niya siguro na kung mag-uusap man sila ay gusto niya yung walang camera, no? Naka-off cam, no? Alam naman natin na ang gusto natin ay syempre mapanood din natin o malalaman natin kung ano yung resulta o kung ano yung pinag-usapan, kung ano ba talaga yung totoo, no? Pero ayon kay Kuya Bong, gusto daw niya ay private, no? Ayaw niya siguro, ayaw daw niya i-vlog, no? So, ayun naman dito kay kay Ate Ninette, no? Pero sa bagay, no? Irespetuhin naman natin yun, o respeto. Alam naman natin, pagbibigyan ni kabisnes yun na off-cam sila mag-uusap, no? Yun ang gusto ni Kuya Bong. So, ibig sabihin, kumbaga, naiisip din ni Kuya Bong, no? Si Jinky kasi ayon naman dito kay Ate Ninette ay sinabi daw ni Kuya Bong ay mahal naman talaga niya si Jinky. No, kumbaga, etong si Kuya Bong, no, para kasing may nagdidikta lang sa kanya na wag siyang umuwi, may nagdidikta lang sa kanya na hindi na niya kausapin si Jinky or something na parang nilalason yung pangingisip ni Kuya Bong tungkol dito, no, sa pag-uwi niya, pagbalik niya doon kay kabisnes at sa kikipag-usap niya kay Jinky, no? Parang hindi naman siya yan dating ganyan kasi nung
nung umalis siya nung last 31 ng December, no? Last year ay ilang weeks lang siya doon. Pumunta na siya doon kay Jinky. Pumunta na siya doon kay Jinky at nakikipag-usap na. Yun na nga, nasundo siya ni ka-business doon nung nakipag-usap siya doon kay Jinky, no? Wala kasing pang pumasok na lumalason sa isip niya. Siguro this time, no, alam naman natin na talagang nakakausap na rin niya itong si Clarissa, ang kanyang ex, sa pamamagitan nitong mga subscriber ni Clarissa, no. Ayon naman dito kay Ate Nenet, mga subscriber daw ni Clarissa ito ang gumagawa ng pamamaraan na para siguro mag-uusap itong si Bong at saka si Clarissa, no. At hindi natin alam, no, hindi natin matanto kasi alam naman natin na mayroon talagang ginawang hindi kanais-nais, no, itong ex-girlfriend ni Kuya Bong. So ngayon na nandyan sa labas si Kuya Bong, no, kumbaga gagawin nila yung lahat para hindi maibalik doon, para hindi bumalik si Bong doon kay ka-business, no. Kasi yan ang gusto niya, no, na noon pa naman gusto niya talaga ay mawala ng landas yung buhay ni Kuya Bong. Yun, doon siya masaya eh. So this time parang ginagamit na lang niya itong si Kuya Bong na pinapaniwala, binibigyan ng pera, binibigyan daw ng damit kuno, no. So ayun naman ito kay Ate Nenet, no, at nabanggit pa nga ni Ate Nenet dito, itinanong niya kung talagang may nagbigay itong ex-girlfriend niya ng 3,000. Usapang 3,000, wala tayong alam, no, kung hindi kay Ate Nenet na narinig natin na mayroon daw yung nagbigay na ganon, no, na ganon na halaga, na para naman kay Kuya Bong ay wala siyang na-receive na ganon, no. At yung isa pa, yung damit na ibinigay daw sa kanya nitong yung babae, yung connection ni Clarissa, ay hindi niya gusto ibinenta, no. Ibinenta ni Kuya Bong yung damit kasi hindi niya gusto daw. Ayon dito kay Tininet, ayon din naman daw kay Kuya Bong. So sana, no, one of these days makikita natin si Kuya Bong pumunta doon kay Jinky. Alam naman natin pumunta na siya like how many days na ngayon na bumisita doon na humingi ng sorry. Yun na nga lang taman ay nag-walk out dahil nga hindi sila nagkakaintindihan ni Jinky, no. Lasing naman si Kuya Bong that time, no. So saka si Jinky rin wala din sa mood makipag-usap. Instead na kausapin ng maayos, sinisigawan. So sana this time pagbalik niya doon kay Jinky na bumisita siya, ay hindi siya lasing at magkaunawaan sila ni Jinky, no. Hopefully naman etong si Jinky gampanan niya yung tungkulin bilang isang magbigay ng advice dito kay Kuya Bong na para makauwi na rin, ano, kasi ayon pa nito kay Ate Nenet, ang payat na raw talaga niya, no. Ay ito kasi sa pangungali ni Kuya Bong, kahit anong pilit mo, kung ayaw niya pa talaga umuwi, hindi mo talaga siya mapipilit kung talagang ayaw mo. Ito kasi yung pangungugali ni Kuya Bong na pag gusto niya, pag ayaw niya. Kung ibig sabihin, kung gusto niya, nagkukusa siyang umuwi, no. Yun ang pamamaraan niya talaga, na pag gusto niya talaga umuwi, uuwi na siya. Pero pag hindi pa niya gusto umuwi, talagang ganyan siya, maglagala, no, nandyan sa kalye. Ano? Yun din naman talaga ang alam ni Mr. Ka-Business, na hindi siya mapipilit talaga papauwiin mo hanggat hindi siya mismo ang uuwi, no. Ang magdesisyon na uuwi siya. Kasi ayon pa dito kay Ate Nenet, parang syempre mayroon na rin pagkasawa, parang nagsasawa na rin siguro siya sa kakalakwatsa niya, sa kakainom niya ng alak. So parang naisip na rin siguro niya, parang nakakapagod din, ano. Kaya naisip niya siguro doon na pupunta kay Jinky. Sana nga, no, hopefully pupunta siya doon para kausapin niya si Jinky at magkasama silang dalawa uuwi doon kay ka-business, no. At ayon pa naman talaga sa kanya, na gusto daw niya doon na talaga itong si Jinky magtatrabaho sa ka-business para at least makikita niya araw-araw, na parang gusto niyang magsama sila, no, sa trabaho, no. Kasi
Kasi mga kabisnes, mga kapapi, mga kalingap, hanggang ngayon naman talaga ay wala pang trabaho si Jinky, wala pa siyang pinapasukan. So hopefully, pagpa-pray natin na talagang matupad yung gusto ni Kuya Bong na si Jinky doon na magtrabaho kay kabisnes. Sa pagbalik nilang dalawa ay kumbaga ay okay na, no? Sa pagbalik nilang dalawa ni Jinky ay maayos na sila, no? Okay na, at saka yung talagang yung gusto niya, no, na umuwi siya. Ayun, gano'n naman talaga si Kuya Bong, no? Kung gusto niya talaga, siguro kung magsasawa na siya, napagod na siya, gusto na niya yung bumalik, kusa naman talaga siyang bumabalik, no? Alam naman natin yung ginagawa ni Kuya Bong, no? Kaya hanggang ngayon ay hindi hinahanap nila ka-business. Minsan ay nasalubong lang nila na nakikita nila. Kung si ka-business ang naghahanap, ay nakikita niya. Siyempre, sa kumbaga, binigyan ni ka-business ng laya si Kuya Bong para mag-isip, no? Kasi hindi nila pinupor sa pauwiin, no? Pinagbibigyan nila kahit sabihin niya, bukas uuwi ako, Sabado o Biyernes uuwi ako. Pero hindi niya yung ginagawa. Hanggat hindi pa siya nagsasawa, yan ang ginagawa niya. Paikot-ikot siya dyan, nangangalakal, no? Kasi, ang style kasi ni Kuya Bong ay mangangalakal siya, magkakapera siya, no? So, yun na rin na yung pamamaraan niya para magkapera siya, no? At sana, hopefully makikita natin na masundo niya si Jinky at dadalhin niya doon kaya ka-business. Doon na rin silang dalawa. At bumalik na rin itong si Kuya Bong at saka itong si Jinky, magtatrabaho na rin kay ka-business, no? Yun ang wish ni Kuya Bong. Sana yung wish ni Kuya Bong ay pagbigyan ni ka-business, no? Yung doon na si Jinky magtatrabaho sa kanila. Siguro, pag nandoon na si Jinky, no, na nandoon na talaga at nandoon din si Kuya Bong, hindi na rin siguro niya maisip yung maboring siya sa umaga, na wala siyang kausap, walang taong madat kasi na, siyempre, sa pagod ba naman nila Mr. and Mrs. Ka-business, siyempre late na sila nagigising kasi late na rin sila natutulog, no? So, siguro, pag nandiyan na si Jinky at lagi niya na lang nakikita, lagi niyang kausap, ay hindi niya na maisip yung mga ngalakal, no? Kumbaga, kailangan lang talaga yung attention ng isang babae, bigay niya kay Kuya Bong, no? Katulad nitong si Jinky na, kumbaga, hoping si Kuya Bong na, kumbaga, yung attention ni Jinky ay nandoon lang kay Kuya Bong, no? Marahil yun ang gusto ni Kuya Bong, no? Kaya, hanggat siguro maaga ay parang gusto niya rin na makuha itong si Jinky o mapuntahan si Jinky na sabay sila umuwi doon kay ka-business, no? Siguro naisip din ni Kuya Bong yun na napagod din siya dyan sa pinaggagawa niya dyan sa lansangan, ano? Kasi although alam naman natin nangangalakal siya, nakakapera siya, pero kumbaga magkano lang yun, no? Magkano lang kumbaga magkano lang yun yung perang pangangalakal niya, no? Hindi pa naman yun sasapat talaga na kung hindi araw-araw siya mangangalakal, makaka-stop siya ng isang araw, wala rin na siyang pera, no? So, kaya pinupursige niya yung mga ngalakal hanggat hindi pa siya umuwi kila ka-business. Kumbaga, iniisip niya kasi kahit hindi pa siya uuwi kila ka-business, mayroon siyang pinagkakakitaan yung sa pamamasuran niya, no? Sa pangangalakal niya. So, at isa pa, yung, kumbaga, yung tulong nitong ayuda ni ex sa kanya, no? Siyempre, alam naman natin si Kuya Bong, no? Pag-usapan tungkol yan kay Clarissa, hindi talaga yan aamin, no? Kahit ano pang dyan sa kanya, hindi talaga niya inaamin na siya'y nakipag-usap, binigyan siya ng pera at binigyan siya ng damit. Kahit ano pa yung gawin nila ka-business sa kanya, ay hindi pa rin si Kuya Bong magsasabi ng totoo. Yun kasi rin ang problema, no? Halimbawa na lang dito sa pag-uusap nila Jinky, silang dalawa ni Jinky, ano ba yung dapat niyang sabihin kay Jinky na after all nakita na talaga ni Jinky na itong si Kuya Bong nakikipag-usap sa ex niya. Alam naman natin na inamin din ni Jinky
na siya ay nasasaktan sa ginagawa ni Kuya Bong na makikipag-usap dito sa ex niya, no? So, well, mga kabisis, mga kapapi, hopefully, madala ni Kuya Bong si Jinky o si Jinky mapakiusapan niya itong si Kuya Bong, uuwi na kay Laka Business, kasama siya. No, sana at yung para bang mamulat yung mata ni Jinky dito, yung isip niya na mayroon isang Kuya Bong nangangailangan sa kanya. Na, alam naman natin si ex na girlfriend itong si Clarissa ay malabo na to. Ang ginagawa lang dito, ang gamitin niya si Kuya Bong. Yun lang naman ang major niyang aim. Kumbaga, ano yung gusto niya talaga mangyayari, kung ano yung hidden agenda niya dito kay Kuya Bong, no? Alam naman natin, nakikita natin kung ano yung mga agenda niya, nakikita naman natin kung ano yung mga kumbaga ano yung pinapakita ng ginagawa niya, no? Tulad na lang ng pagtulong niya ng ayuda kay Kuya Bong, no? Alam natin yan, at kung ano yung pagbigay niya ng pera kay Kuya Bong, no? So, well, mga kabisis, mga kapapi, no? Hopefully po si Jinky at saka si Bong ay magkikita na muli at uuwi na doon sa ka-business family house, no? Para naman at maalagaan itong si Kuya Bong uli, no? Kumbaga, para babalik sa dati yung katawan niya. Alam naman natin, bagsak ang katawan ni Kuya Bong pag siya'y lumalayas at nandyan siya naggagala. Kung kanino-kanino siya natutulog, kung kanino-kanino siyang alam naman natin, no, apuera lang sa sa pagligo, sa paglinis ng katawan, at lalo na sa pagkain. Siguro kung nagugutom siya, alam naman niya si Ate Nenet ay hindi siya matitiis. Siguro palagi siya nandoon kay Ate Nenet, nakikita ni Ate Nenet, at siyempre pinapakain niya. No, alam naman natin si Ate Nenet kung gaano niya kamahal kung gaano niya kamahal si Kuya Bong. Ganon yung pinapakita niyang malasakit kay Kuya Bong, kasi yung pagmamalasakit ni Ate Nenet ay yun, parang pagmamahal ng isang kaibigan, pagmamahal ng isang kapatid, no, dito kay Kuya Bong bilang isang Ate Nenet, na nagmamalasakit at nagmahal kay Kuya Bong dahil nga sa kalagayan ni Kuya Bong, dahil nga ang gusto ni Ate Nenet ay malagay si Kuya Bong sa maayos na magkaroon na siya ng kanyang sariling pamilya, diba? So, well, mga kabisnes, mga kapapi, mga kalingap, hanggang dito na lang. Kung nagustuhan po ninyo, paki-share, likes, and comments ng aking reaction video. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, magkikita-kita tayo. May Allah bless you. May Allah bless us all. Hanggang sa muli po. Bye-bye, mga kabisnes, mga kapapi. See you again.